Magpapatuloy po tayo dito sa ating series at uumpisahan ko na po ito dito sa picture na ito. Sino po sa inyong nakanood ng Facing the Giants? Naalala niyo ba yung pelikulang Facing the Giants? Okay, yung mga nagtaas ng kamay, matagal na silang Christian. Malamang nag-film showing kayo sa church at pinalabas itong Facing the Giants. No? Meron ba kayong mga giant na problema sa buhay? Sino dito, higante ang problema sa buhay? Giant problems in life? Konti lang Ako ang problema ko, hindi ako giant. Napakaliit ko. Pero itong Facing the Giants po mga kapatid, napakagandang pelikula ito. Tungkol ito sa isang football coach, marami siyang higanteng problema. Anong mga higanteng problema ang kinakaharap niya? Unang-una po, hindi sila magkaanak ng kanyang misis. Ang tagal-tagal na nilang nagpe-pray, nagpapa-check up, wala. Hindi nag-work. Pagkatapos po, yung kanya pong kino-coach na football team o soccer team, hindi ko alam kung anong tawag doon, sila naman po, never nananalo. Laging talunan. Naiisip niyo ba yung feeling kapag coach kayo, tas never kayong nanalo? Parang kahit kailan pwede kayong tanggalin sa trabaho nyo. Wala siyang panalo. Tapos yung kanya pong mga team, yung mga kabataan, problemado din. Kasi dismayado sila Kapag hindi na nanalo, kapag maglalaro na yan, wala nang gana yan. Diba? Kasi feeling nila, talo na naman tayo. So napakalaki po nung challenge para sa kanya. Isa po sa mga pinaka-memorable scene dito is yung death crawl. No? Pinababa niya po na... Hindi ko kayang i-demo kasi baka pumapunit yung pantalong ko. So, pinababa po niya yung player, tapos may nakatungtong po doon. Ayun nyo, nakikita po ninyo? Nakatungtong. Tapos, sabi niya, kaya mo ba? 50 steps. Okay, sige po, kaya ko. O sige, iba-blindfold kita. Kailangan gawin mo yung best mo. So, bumabaho siya, sumakay ho yung lalaki, tapos unti-unti po niyang pinalakad. Pinalakad niya ng pinalakad. Actually, ang goal ni coach, makatawid siya ng buong football field. So, nagrereklamo na po yung player, Coach, ang sakit na! Hindi ko na kaya! Ang sakit na! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Sige pa! Sige pa! Ganun po lang ganun yung coach. Habang pinapanood ko po, parang naramdaman ko, naku, gas-gas na yung tonsil nito ni coach. As in, pinipili talaga yan. Tapos nung hindi na kaya nung player, sabi, ko na, masakit na. English po to. Subtitle na lang yung dinidiscuss ko sa inyo para, kala nyo Tagalog no? Bumaba siya. Tapos, hindi ko na kaya. Pagtanggal niya, nung piring niya, natawid niya yung buong football field. Sabi niya, you're on the last stretch. Diba? Kung iisipin mong kaya mo, pipilitin mo, kaya mo, kakayanin mo yan. So, kapag humihigante kayong problema sa buhay, huwag niyo tingnan yung kasama ninyo, baka sabihin, hindi ako higante. Kung meron kayong malaking challenge sa buhay, kung meron kayong malaking fear, malaking doubt, malaking pinoproblema, wala pong malaking problema sa napakalaking Diyos natin. Tama po ba yun? Yes. So lahat yan maliit pag ikukumpara natin kay Lord. Kaya naman, ang atin pong mensahe today, let Jesus conquer your giants. Pakisabi po ulit. 1, 2, 3, go! Jesus, conquer your giants. Titignan po natin ang kwento ng isa sa mga pinakasikat na characters sa Bible na humarap sa isang higante. Sino po ito? Si David. Very good. I can hear the voices of little children. Si David. Actually, yung sights and sounds po, meron silang lights and sounds. Lights and sounds. Meron po silang stage play na David. Nagkaroon ng free na palabas. So, isang umaga po, paggising namin, sabi po nung asawa ko, manonood kami. Basag na basag po kami. Iyak po kami ng iyak. Bakit? Kasi lahat tayo nakaka-relate sa kwento ni David. Either nakaka-relate tayo dahil maliit na tao rin tayo. Ibig sabihin, kumpara sa mga problema natin, napakahina natin, napakaliit natin. Kumpara po sa mga malalaking problema, hindi natin to kakayanin. Minsan naman po, yung iba nakaka-relate sa inyo kay Goliath. Wala naman akong ginawang masama. Tumayo lang ako dito. Bakit ako binato?
Di ba? Hindi ko alam kung sa kayo nakaka-relate. Pero napakagandang kwento nito kasi simbolo po ito ng takbo ng buhay natin. At kung kanino natin kukunin yung ating lakas para tayo po ay lumaban. Ito pong tanyag na kwento ni David and Goliath ay sumasalamin sa mga struggles natin sa buhay. Marami pong higante sa ating buhay katulad po ng discouragement. Kayo ba nadismaya na kayo? Na-discourage na po ba kayo? Okay, konti lang yun na-discourage ha. Mukhang masaya po itong 3 p.m. service natin. Parang hayahayang buhay ha. Yung iba po, sa lust, mga problema sa lust, envy, jealousy, materialism, finances, ayan, problema po ng mga Pilipino. Diba tayo po lahat, kakasweldo lang, problemado pa rin sa pera. Bakit? Kasi pagdating ng sweldo, lipad. Diba? Parang darna lumipad diba? Relationship issues, yan, problema rin yan. Fear, uncertainty, pride, anger, and bitterness. Naku, kung kayo ay nagkikimkim ng sama ng loob, mabubulok po yan. Sickness, addiction, insecurities. Itong mga bagay na nakasulat dito, mga higanteng dapat nating labanan. At hindi natin kayang mag-isang harapin ito. Kailangan kasama natin si God. Kaya po ang mensahe natin, let Jesus conquer your giants. At 4 na punto po ang ating pag-uusapan, consecration, courage, commemoration, at saka conquest. Unahin po natin ang consecration. Ano po bang ibig sabihin ng consecration? Ang ibig sabihin po ng consecration, it means we are in a fully committed relationship with Jesus Christ. Kapag po tayo ay nakakabit kay Jesus Christ, consecrated po tayo. Ibig sabihin, we are made holy. Sabihin niyo po sa katabi niyo, holy ka ba? O sumagot po kayo, holy ka. Joke. Holy po. Pag sinabi mong holy, you are set apart. Ibig sabihin, hindi ka gumagaya sa takbo ng buhay ng ibang tao na wala si Kristo sa buhay nila. Ang pinipili mong gagawin mo, susundin mo yung gusto ni God, nakaayon ka sa salita ni God, you are consecrated, you are set apart for His purpose. You are set apart for God's design. Yan po ang pinakaumpisa ng kwento ni David. Bakit? Balikan po natin ang kwento. Si Samuel po ang propeta nung panahon ni David. At bago si David, may original king pa. Sino po yung naunang hari ng Israel? Si King Saul. Alam niyo naman pong nangyari kay King Saul, di ba? Alam niyo nangyari? Hindi niyo po alam. Naku, hanggang 6 p.m. tayo kung ikikwento ko siya. Joke lang. So, maghanap kayo ng ibang message tungkol kay King Saul. Pero eventually, nireject ng Panginoon si King Saul. Ngayon si Samuel, kailangan na niyang humanap ng susunod na hari. At kinakabahan siya, natatakot siya, sinabihan siya ni God, ba't ka natatakot? Kasama mo ko, sige, pumunta ka ng Bethlehem. Puntahan mo yung bahay ni Jesse. Doon makikita mo, andun ang susunod na hari. So tingnan ho natin kung ano nangyari. Buong tapang pong sinunod ni Samuel kung anong sinabi ng Panginoon at pumunta po siya ng Bethlehem. The elders of the city came trembling to meet him kasi propeta siya Kapag dumarating ang propeta doon sa city nyo, baka merong sumpa sa inyo, baka merong parusa sa inyo. So takot na takot sila, do you come in peace? Sabi niya, in peace. In peace be with you. And also with you, na ganyan siya. Hindi, joke lang. In peace. I have come to sacrifice to the Lord. Mag-worship siya. Mag-worship. Ipapakita niya sa mga tao kung paano mag-worship kay Lord. So, ang sinabi niya, consecrate yourselves and come with me to the sacrifice. Sumama kayo sa akin. Magsasacrifice tayo kay Lord. Lahat kayo, sumama kayo sa akin. He also consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. So, alam po ni Samuel na nasa mga anak ni Jesse ang susunod na hari. So, naglalakad ho sila dyan, pumunta ho sila sa sacrifice. Siguro ho si Samuel, habang nagsasacrifice sila doon, nagpe-pray, tinitignan niya yung mga anak ni Jesse. Ito mukhang hari ito. Ito mukhang hari ng sablay. Wag to. Ito, haring-hari ito. No, so namimili na ho si Samuel. Sino kaya dito? Sino kayang magiging hari dito?
When they entered, he looked at Eliab, no? Si Eliab po, tiningnan niya, sabi niya, eto na! This is the Lord's anointed. But the Lord spoke to Samuel. Nakipag-usap ang Diyos kay Samuel at sinabi, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him. Tingnan po ninyo, ang mata ni Samuel, kahit propeta siya, ay nakatingin sa panlabas. Ito, okay to. Gising na gising to. Dilat na dilat to. Tango ng tango, kanina pa. Di ba? Pero panlabas lang yon. May earphone pala siya, nagja-jamming pala siya. Di ba? Ito, tulog to. Tulog. Hindi tulog yan. Nagpe-pray yan simula kaninang 12. Hindi na nakaalis ng upuan, hindi pa tapos mag-pray. So, madalas ho nakatingin tayo sa panlabas. Sino dito nakatingin sa panlabas? Konti lang ang honest sa inyo, ha? Nasa simbahan po tayo. Madalas po, pag nakita nyo, naku, hindi ito gagana. Naku, hindi ito gagalaw. Hindi ito effective. Kasi nakatingin tayo sa panlabas, eh. Kinorek siya ni Lord. Sabi niya, I have rejected him, for God sees not as man sees. Magpapasalamat po kayo na ang Diyos natin hindi tumitingin na katulad ng kung paano tumitingin ng tao. Kasi kung tao po tayong natingin sa iba, ang dami nating comment. Ang dami nating side comment, di ba? Naku, bakit naman ganun yung buhok niya? Naku, bakit naman ganyan? Ito, si Lord hindi doon nakatingin, eh. God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Sa puso po nakatingin ang Diyos natin. Hindi sa panlabas na anyo. Pero pwede po ba na dapat gising din po kayo? Huwag niyo po isip, sa puso pala nakatingin, eh. Gumagana naman yung puso ko kahit tulog ako. Hindi naman po yun yung ibig sabihin. Ibig sabihin, pag nakakakita kayo ng God looks at the heart, anong ibig sabihin? Ine-x-ray tayo ni God? Hindi po. Kailangan maintindihan natin ano ba yung heart. Sa Biblia po, kapag nababasa niyo yung salitang heart, usually, ang ginagamit po dyan ay yung Hebrew word na lave. Lave, okay? At yung lave po, hindi yung physical na puso, kundi yung kalooban mo. Yung tunay na tao sa likod ng iyong mga pinapakita sa panlabas na anyo. The true you. That is your heart. So sabi dito, through the heart, you know, you understand, you gain wisdom, you discern. Bakit hindi sa utak? Nung unang panahon po, hindi naman nila alam na may laman tong ulo natin, eh, di ba? Pero alam nila na may tumitibok dito sa dibdib. At ang paniwala po nila noon, nandun sa puso ang lahat. Ang nag-iisip, puso. Naku, yan. Yan ang gustong-gusto ng mga may jowa, walang jowa. Puso ang nag-iisip. Hay, kaya kayo nasasaktan. Sabi ni Sakta Budlo, di ba? Mamahalin kita ng buong buo. Puso ko'y iyong-iyo. Talaga lang, ha? Talaga lang, ha? Tandaan niyo po, pag sinabi niyo, God, I love you with my entire heart. Ibig sabihin nun yung buong pagkatao ko, Panginoon. Lahat ng motivations ko, lahat ng kagustuhan ko, lahat ng desisyon ko, nakaayon yan sa'yo. I want it to be for you. I want to do things for you. I want to live for you. Yun ang goal. Kaya dapat ang puso natin nasa Panginoon. At doon daw nakatingin si Lord. Yun yung sinasabi niya kay Samuel. Ngayon, tinitingnan po ni Samuel yung mga anak ni Jesse. Sabi niya, okay naman to Lord, kaya lang ayaw mo. Ito pwede ito maging hari. Kaya nitong buhatin ng lahat ng mga taong tulog. kaya nitong buhatin yung mga kahoy-kahoy dito. Ito malakas to. Kaya nito makipaglaban. Bakit kaya ayaw ni Lord to? So tinatanong niya po si Jesse, Jesse, ito na ba lahat ng anak mo? Kasi nandun nakapila po yung mga anak, eh. Sabi po ni Jesse, ay hindi. Meron pa akong isang anak. Eh, ba't wala siya dito? Eh, kasi yun ang nagbabantay sa bahay. Eh, hindi sa bahay. Nagbabantay ng mga tupa. Sino yun? Si David. O, nag-google ko lang din po ito. Naglagay po ako ng dito, source, ha? Para sigurong ganyan itsura ni si David naman. Parang mukhang
Mukhang santo eh. Oo. So bata lang siya. Nagbabantay ng tupa. Sabi po ni Samuel, tawagin mo siya. Papuntahin mo siya dito. So pinapunta po si David doon kay Samuel at nung nakita siya, he was ruddy. Ibig sabihin maputi siya. Maputi. With beautiful eyes. So siguro pagdating po ni David, gumaganyan siya. Hindi, joke lang. Kumukurap-kurap na. With beautiful eyes and a handsome appearance. And the Lord said, nagsalita si Lord. Sabi ni Lord kay Samuel, arise, anoint him, for this is he. Ang pumili kay David, hindi si Samuel. Sino ang pumili kay David? Si Lord. Si Lord ang nagsabi mismo kay Samuel, ito ang pinipili kong maging hari. So what did Samuel do? Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. At that moment, the Spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward. And Samuel arose and went to Ramah. Tapos na. Pagkatapos siyang i-anoint, hindi agad naging hari si David. Marahil yung iba sa kanila nalimutan na nangyari ito. Pero sinabi ni Lord, ito ang magiging hari, si David. Tingnan po ninyo, para binaptize ni Samuel si David. Para siyang sinet apart para sa isang misyon. Sabi po ni Pastor Ricky kanina, para siyang si Jesus Christ. Bakit? Si David po ay anointed with oil by Samuel. Si Jesus po is baptized in water by John. Si David po ay the Spirit of the Lord came mightily upon David nung inanoint siya. Si Jesus po, the Holy Spirit descended upon Jesus in the form of a dove. Yung picture po na yun, di ba? Nakikita nyo? Si David faced Goliath and Jesus also was tempted in the wilderness and he faced a giant problem. The problem of all people. So, si David po ay type of Christ. Hindi po siya si Kristo, pero nagpapakita siya ng ilang mga qualities na kaparehas ng kay Jesus Christ. Ngayon, meron tula akong kinabisado nung high school. Ang title po ay Invictus. Ang sabi doon, hindi ko nababasahin yung buong tula para hindi tayo mag-overtime. Pero sabi po nung dulong stanza, it matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Anong ibig sabihin nito? Walang magagawa ang kahit sino. Ako ang may-ari ng buhay ko. Ako ang masusunod. At maraming tao po ganitong paniniwala. Kaya ang tibay, ang lakas po ng apog nila eh. Bakit? Kasi confident sila eh. Akin to. This is my life. Yes. Mga panahon po nila, tita. This is my life. O, di ba? Ganyan po ang mindset ng mga tao ngayon. Ano ba ang trend ngayon, mga kapatid? Pagdating po sa trends, lahat ng karamihan po sa tao ang sinasabi, I am the captain of my ship. I am the master of my destiny. I will live my life my way. I did it. Participative pa kayo ha. I did it my way. Yun ang gusto ng mga tao. Pero pag Kristiyano po kayo, ibang takbo ng kwento natin. The truth of the matter, as stated by Galatians 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. You are consecrated. Tayo po ay ibinukod ng Panginoon para sa napaka-specific na mission, napaka-specific na purpose. Dapat po yung buhay natin hindi nadudungisan, hindi po Christian kayo this Sunday, tapos next Sunday hindi kayo Christian. Kung kailan lang po kayo magsisimba, tsaka kayo Christian, hindi pa pwede yun. Kristiyano nga kayo eh. Kung Kristiyano kayo, kung Kristiyano tayo, titindigan natin palagi yung salita ng Diyos. Bakit tayo magko-compromise?
Bakit tayo mandadaya? Bakit tayo manloloko? Bakit tayo magkukuha ng kabit? Hello, problemado na nga kayong mag-asawa, magdadagdag ka pa ng isa pa. Di ba? Wala nang ganon. You are consecrated for a purpose, no longer you, but Christ. Okay lang po ba kayo? Parang na-shock po kayo Okay, pagpatuloy natin. Pangalawa po, courage. Kailangan din po natin ng lakas ng loob. Sino po dito atapang tao? Diba ang konti? Wala. Kakasabi ko lang, kailangan natin ng courage. Sino dito atapang tao? Walang nagtaas ng kamay. Kailangan po natin ng courage. Bakit? Anong ibig sabihin ng courage? Courage means we trust Jesus in all circumstances. Nung bata po kami, tinuruan kami na may power daw po sa name ni Jesus. May power daw po sa name ni Jesus. So kami po, pag naglalakad kami sa dilim, pag kunyari bumili ng suka, yung tindahan po dadaan sa madilim na eskinita. Pag lalakad po ako doon, nagaganto ko, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Yeah. Pag may aso po, di ba kasi baka makagat ka ng aso Pag may aso po, nakaganyan ako, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Paano pag sinabi ng aso, hindi ako naniniwala dyan. Hindi na siya aso. So palagi po kaming ganun. Kapag kunyari, meron kaming quiz, meron kaming test, i-announce yung mga resulta, in Jesus' name, in Jesus' name. Bakit? May power daw po sa name ni Jesus. Totoo naman yun. May power sa name ni Jesus. Pero kung si Jesus wala sa'yo, huwag kang feeling na may power ka. Ang power nanggagaling lang kay Jesus. At ang taong may Jesus sa buhay, ibig sabihin nun, wala. Pag tiningnan mo ang buhay mo, kitang-kita si Kristo. Hindi pa pwedeng nasasabi mo lang, in Jesus' name. Kailangan si Kristo nasa iyo talaga. So ang tanong, ikaw ba ay na kay Kristo? Baka ibang Kristo po ang pinupuntahan ninyo. Sabi po ni Charles Spurgeon, he who fears God has nothing else to fear. Kung talagang may takot tayo sa Diyos, wala tayong katatakutan. Naiintindihan niyo yung ibig sabihin? Kasi yung fear natin kay God ay hindi po takot lang na nangangatog kayo. Yung fear natin sa Panginoon, ang ibig sabihin po nun ay ano? Meron kayong higit sa higit pa na paggalang sa Kanya. At ginagalang, nire-respeto, tinitingala nyo ang Panginoon, wala kayong kinatatakutan kasi kasama nyo siya. Diba? If God is for me, who can be against me? Yun po ang confidence na isang taong nakasandal sa Panginoon. So titingnan natin kung ano nangyari dito kay David. Okay? Basahin po natin. Ang problema, the Philistines gathered their armies for battle, and they were gathered at Soko, scene of the crime, operatives. Ibang Soko po yan. They were gathered, ba't ko ba yun naisip? They were gathered at Soko, which belongs to Judah. Andun na, no, papasok na sila ng Judah, and they camped between Soko and Aseka in Epes-Damin. The Philistines stood on the mountain on one side, while Israel stood on the mountain on the other side with a valley between them. Gusto niyo ma-imagine kung ano itsura nito? Ito po ang tunay na litrato. Tingnan po ninyo ang inyong mga malalaking screen. Ito po yung itsura kung paano to nangyari. Ito po yung valley na sinasabi. Napapagitnaan po yan ng dalawang bundok. Dito po sa kabila, naandyan ang mga Philistines. Dito nakatayo ang mga Israelites. Napakahalaga pong maintindihan ninyo kung ano nangyayari dito. Tingnan ninyo ganyan ang itsura. May Israelites dito, handang pigilan ang mga Philistines, pero merong valley. Pag po dito, nagbabaha dito sa valley. Medyo, pwede magbaha di ba? Ano ba sa Tagalog ng valley? Talampas? Ay, libis? Libis ba? Eastwood, libis. Okay. So Israelites, Philistines, pwede lang silang nagbatuhan ng mga spears nila no? Pero ito po ang problema.
merong nasa gitna. Etong nasa gitna ang pinaka-challenge nila at ang kontrabida ng ating kwento. At ang pangalan niya, isa po siyang higante na ang pangalan ay Goliath. Si Goliath, a champion came out from the armies of the Philistines named Goliath. Pag sinabi mong kampiyon, ito yung representative. Ito yung pangbato. Siya yung sisimbolo at kumakatawan sa hukbong sandatahan ng Philistines. Siya ang representative. Okay? Si Goliath po, na ang height ay 6 cubits and a span. Sabi po nila, ang estimated na value daw po ng height ni Goliath ay 8.5 to 9.5 feet. Yung iba po, na nag-aaral, sinasabi pa nila, it is at 10 or 11 feet. Alam niyo po bang ang mga NBA basketball players natin ay mga matatangkad na mga 7-footers? Lampas pa po ito ng 7 feet. Lampas pa, no? 8.5 to 9.5 feet. Tapos ang kanya pong, sabi dito, he had a bronze helmet, bronze. Bakal po yung helmet niya. Hindi plastic yung mga sinusuot ng mga nagbabike. Bakal to. And he was clothed with scale armor which weighed 5,000 shekels of bronze. Anong ibig sabihin ng 5,000 shekels of bronze? 180 pounds. Siguro, ano pa? Kulang pa ako. Kulang pa ako ng 20 pounds. Hindi. Kulang pa ako ng 40 pounds. 45. Yan. Dagdagan mo pa ako ng 45 pounds. Yan. 180. Sinabi ko sa inyo yung timbang ko, no? Mali pala yung math ko. Huwag niyong isipin. 180 pounds. Isipin ninyo kung gaano kabigat. Pero dahil malaki siya, parang magaan lang. Diba? Ganun siya kalaki. Tingnan niyo pa, ano sinabi? He also has had bronze greaves. Yung greaves po, ito yung shield sa paa. May bakal yung legs niya. Hindi dahil nabalian siya. Meron pong pangsalag. Bakit may shield yung legs? Kasi po pag sinugod siya ng mga tao, ang kayang hiwain yung legs. Dahil sa laki niya. Kaya yung legs niya may shield dito. Hindi, joke lang po yun. Pero parang gano'n na rin po. Para hindi siya, wala siyang weakness sa legs, no? Kasi may bakal doon. Tapos sabi, yung kanya pong spear is like a weaver's beam. Ang weaver's beam po ay mga makapal at mahaba, mga 5 feet. 5 feet long. Tapos yung kapal po niya, mga 2 to 2.5 inches ang circumference. Tapos ang head ng spear, yung dulo ng kanyang spear, 600 shekels of iron. 15 pounds po yun. Yun pa lang po yung ulo, yung dulo ng spear niya. Naiisip niyo po ba kung sino dito nag-gym? Sino po sa inyo nakapag-bench press, nag-lift po ng weights? Meron ba? Wala? Okay, ayan, nagli-lift sila. Nakabuhat na po kayo ng 180? Nakabuhat na kayo? Dito lang yun minubuhat eh. Lalagay mo sa balikat mo, di ba? Tapos nakasukbet. Tapos tatayo ka gano'n. Tapos, bababa mo ulit. Ganun lang kasi yung kaya ko eh. Hindi ko po kaya yung galing sa ilalim. Tapos yung hindi ko yun kaya. Eto, grabe Grabe yung bigat na buhat niya. Ano nangyari? Tumayuho si Goliath and shouted to the ranks of Israel. Pinagsisigawan po niya yung mga Israelites. Sabi niya, bakit kayo nakaayos dyan in battle array na parang kaya niyo akong labanan? Am I not the Philistine and you servants of Saul? Ibig sabihin niya dyan, hindi ba na nakikita, iisang tao lang ako, kayo ang dami nyo? Kaya sabi niya, choose a man for yourselves. Mamili kayo kung sinong pantatapat nyo sa akin. If he is able to fight with me and kill me, then we will become your servants. But if I prevail against him and kill him, then you shall become our servants and serve us. Gumawa ng kondisyon. Kung ako ang middleman dito, magpadala rin kayo ng middleman nyo. Magharap kami dito. Harapin mo! Face to face! Yun. Gusto niya magharapan sila. Eto na. So patuloy po siyang nang aasar.
Sabi po ni Goliath, siya po yung Philistine, I defy the ranks of Israel this day. Give me a man that we may fight together. Magpadala kayo dito ng lalaki, lalabanan ko yan. When Saul and all Israel heard these words of the Philistines, they were dismayed. Nadismaya. Sino dito nadismaya na? Nadismaya ba kayo? Hindi si Pastor Bong ang speaker ngayon. Sorry na lang kayo. No? Nadismaya and they were greatly afraid. Ang ibig sabihin po nito, sa Hebrew, basag na basag sila. Wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Yan, sabi. So wasak na wasak po sila. Kasi pakiramdam nila, kahit ang dami natin, hindi natin ito matatalo. Higante to, hindi natin to kaya. So the Philistine came forward morning and evening for 40 days and took his stand. Imagine niyo po, 40 days. 40 days tayo, nagbibilang tayo ng 40 days pag may namatay sa atin, di ba? O, 40th day mo na. Ito 40 days po, umaga tsaka gabi, nagtatanong siya, ano? Nasa na? Wala pa bang lalaban sa akin? Ba't parang lasing siya magsalita? Dapat may subtitle na lang eh. So ano pong nangyari? Fast forward tayo. Isang umaga, si David po, napatuloy pa rin siya, bunso kasi siya eh, no? Siya pa rin ang nagbabantay sa mga tupa, nagtatrabaho, yung mga kapatid niya kasali doon sa gera. David arose early in the morning and left the flock with the keeper and took the supplies and went as Jesse had commanded. Bakit ko ito in-underline? Makikita niyo po kung bakit napakagandang karakter ni David. Dahil si David po, pag inutusan mo, susunod. Wala siyang, hindi siya aangal. Pinagbabantay mo ako ng tupa. Paano ko yan mabibitbit? Hindi siya po katulad ng mga kabataan ngayon. O maghugas ka na. Sabi mo magtiklop ako dito. Di mamaya ka magtiklop. Sabi mo ganito. Ang daming dahilan. Ako na nga lang maghuhugas. Nako, ganyan ba kayo? Ako lang pala yung gano'n. Buti na lang may asawa na ako. Hindi, joke lang. Left the flock with the keeper and took the supplies and went as Jesse had commanded him. So si David po, hindi kasali sa gera, pero pinagdala ng baon. David, nalimutan ng mga kuya mo ang sandwich. Ito, dalan mo sila ng peanut butter sandwich, egg sandwich, choco marmalade sandwich. Ano pa ba? Ano pa pang ibang sandwich? Strawberry jam sandwich. So bit-bit po ni David yung mga baon, naglalakad po siya. Bakit ganun yung lakad ni David? Batang-bata pa lang pala. Naglalakad, no? Tapos pagdating po niya doon, yung mga taga-Israel, nakikipagsigawan, shouting the war cry. Ibig sabihin, awu, 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 nagaganon. Kala mo naman, kaya nila si Goliath. No? So nagsisisigaw na doon. Israel and the Philistines drew up in battle array. Ibig sabihin, maghaharap na sila. Eto na. Ready na silang magsuguran. Army against army. Pero kahit anong gawin nila, naandun pa rin si Goliath. Kahit magsisigaw sila doon, umalis kayo dyan! Makiba ka! Huwag matakot! Kahit sumigaw kayo at pumutok na po yung litid ninyo, andyan pa rin ang problema. At kung hindi ho kayo nire-respeto nung problema, wala ho kayong panama doon. Dapat hindi kayo doon sa sigaw magdedepende. Hindi kayo sa lakas ng loob magdidepende. Tatawag kayo kay God. Yun yung nakakalimutan nitong mga army of Israelites. So ginawa po, si David lumapit. When all the men of Israel saw the man, nakita nila si Goliath lumabas ang laki-laki. They fled from him and were greatly afraid. Imaginein po ninyo, nagsisisigaw sila doon, susugurin namin kayo! Susugod kami! Buburahin namin kayo sa balat ng lupa. Lumabas yung higante, takbuhan sila. Isipin po ninyo yung eksena. Nakakatawa sila. No? The men of Israel said, have you seen this man who is coming up? Surely he is coming up to defy Israel. Nag-uusap po sila habang tumatong. Kita mo ba yung kalaban natin? Hindi natin kaya yun. Ganun po yung kwento. And it will be that the king will enrich the man who kills him with great riches and will give him his daughter and make his father's house free in Israel. So naririnig po ni David habang dala niya yung mga sandwich, naririnig niya yung mga sundalo nag-uusap.
Ang swerte ng makakatalo dyan. Sigurado, bibigyan niya ng bibigyan niya ng pabuya. Makakakuha yan ng ganito kay King Saul. Grabe, ang swerte naman ng taong yun. Ganun po ang nangyayari. Ngayon, si David, naririnig niya, makakakuha ng great riches, makakakuha ng asawa, makakakuha ng libreng paninirahan. Ibig sabihin, hindi siya magbabayad ng tax. Naranasan niyo na po bang magkaroon ng limpak-limpak na papremyo? Hindi po, kasi hindi naman kayo nagloloto. Joke lang. Oo, very good po kayo. No? Ito po ang taong to ay nakaranas ng limpak-limpak na papremyo. Kilala niyo ba siya kung sino siya? Kilala niyo po siya? Sino po ito? Si Carlos Yulo. Nagbigay po ng karangalan sa atin sa Pilipinas. Nag-uwi ng 2 gintong medalya. Carlos Yulo, sana napapanood mo to para maging Christian ka. So, ano ho ba ang mga naging premyo ni Carlos Yulo? Habang tinitingnan niyo po yung litrato dyan sa inyong screen, babasahin ko lamang po kung ano yung mga nakita kong mga premyo ni Carlos Yulo. Meron siyang 20 million dahil 2 ang gold medals niya. May 20 million siya from the office of the president. May 14 million siya from the House of Representatives. Kanino galing yon? Hindi, joke lang. Meron po siyang 10 milyon mula sa isang business tycoon. Meron po siyang 10 milyon sa isang kumpanya, 5 milyon from a gaming company, 3 million from a fresh goods company, 3 million from a real estate company, 3 million from the Senate. Kaninong pera yon? 2 million from the city of Manila, 2 million from an ice cream company, fully furnished 3-bedroom worth 32 million. A house in Batangas, 6 million. Tingnan niyo po, yung condominium, 3-bedroom worth 32 million. Mas mahal kesa sa 6 million na bahay at lupa. Ganyan talaga dito sa Pilipinas. A luxury car worth 4.8 million, a 2-story house on a 500 square meter lot in Tagaytay from the Philippine Olympic Committee. Sarap ng buhay. 1 million worth of products from retail store. Hindi niya huya kailangan pumunta sa mall. Meron na siya mga produktong kailangan niya. 1 million worth of business package from a beauty company, beauty product company, and more. Halos lahat po pag pinagsama-sama natin, lampas 100 milyong piso ang pabuya. Kaya po nakakakita ako ng mga magulang, kahit bata pa yung anak, ginugulong eh. Gulong ka na. Ginawang bowling eh. yung mga may baby po, pinapasabit sa kung saan. Anak, maging Carlos Yulo ka. Hindi, biro lang po, biro lang. So, napakalaki po ng premyo. So, parang ganun po yung dating dito sa makakatalo sa kalaban ng Israel. So ano nangyari po kay David? Balikan na natin yung scripture natin. Diyan nyo pala makikita. 1 Samuel 17 verse 26 to 27. David spoke to the men who were standing by him. Eto na, nakipag-usap na siya. Sabi niya, what will be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? Ano nga pong gagawin dun sa taong makakatalo dito sa nang lalait sa atin? Who is this uncircumcised Philistine? Sino ba to? Supot to. Parang ganun po yung ibig sabihin. Ang tapang po ni David no? Sino ba to? Uncircumcised Philistine that he should taunt the armies of the living God. Ito napakahalaga po. Bakit? Kasi si David po, hindi siya nasasaktan dahil inaatake ang Israel. Alam niyo kung saan siya nasasaktan? Nasasaktan siya na itong higanteng ito, hinahamon ang Panginoon niya. Kadalasan tayo, pag nakakita tayo ng problema, halos makalbo po tayo kasi feeling natin pinabayaan tayo ni Lord. Dapat ang reaksyon natin sa problema, sino ka ba? Sino ka ba kung itatapat kita sa Diyos ko? Ang Diyos ko napakalaki. Kaya wag mo akong matakot-takot. Wag mo, dumating ang bill nyo ng kuryente. Sabihin mo sa kuryente, sabihin mo, sino ka ba? Para hamunin ako. Depende po kung higante po yung bill ninyo. Aircon kayo ng aircon, ha? Biro lang.
Pero anong ibig sabihin nito? Tinatakot mo kami dahil akala mo matatakot kami? Sino bang kinakalaban mo? Kami? Hindi. Diyos namin ang hinahamon mo. Yan po yung perspective ni David. Ito pong nakakapagtaka. Sa dami po nilang lahat, si David lang ang nakaisip kay Lord. Nakikita niyo yung problema? Sa dami ng tao na pwedeng makaisip kay Lord, si David lang ang nag-isip. Hinahamon niya yung Diyos natin. Huwag kayong papayag. Kadalasan po, kapag ang nasa isip natin, makamundong pag-iisip, ito lang ang nakikita natin. Pero kapag may eternal perspective po tayo, nakikita natin si Lord. Alam natin para kay Lord ito. Hindi mo pwedeng hamunin si Lord. Matibay si Lord. Sinasandalan ko si Lord. Faithful si Lord. Kind si Lord. Good si Lord. May power ang Lord ko. Ganun dapat. So ganun po ang pakiramdam ni David. The people answered him in accord with this word saying, thus it will be done for the man who kills him. Ang ibig sabihin po niyan, lahat yung mga kinausap niya, inulit lamang sa kanya, ito ang mapapalanunan mo, ito ang makukuha mo, pag nilabanan mo. Isipin po ninyo, mga macho yan, ha? May mga dalang espada yan. Kausap po nila, bata na nagdala ng sandwich, pagpapakain ng kuya. Okay? Sinasabihan na, gawin mo yan, sige, makukuha mo to, makukuha. Kasi ang sa isip nila, hindi rin niya kaya. Naiintindihan nyo ba? Napipicture nyo ba? Kasi po, imagine ninyo kayo yung mga warriors. Ang tingin nyo kay David, sino ka ba? Kami nga may espada, may shield, takot kami. Ikaw ano ka? Ganto ka lang oh. Parang ganun ang tingin sa kanya. Tingnan natin kung ano pong nangyari. 1 Samuel 17:31-32. When the words which David spoke were heard, they told them to Saul. Sinumbong kay Saul. Sabi, Saul, may bata doon oh. Gustong mag-amok. And he sent for him, pinatawag ni Saul si David. Sabi ni David kay Saul, let no man's heart fail on account of him. Huwag kayong matakot at huwag kayong mawalan ng puso. Your servant will go and fight with this Philistine. Imaginein po ninyo bata si David. Sa harap ng hari ng Israel at ng lahat ng army ng Israel, sabi niya, huwag kayong matakot. Siguro bata, huwag kayong matakot. Ganyan. Huwag kayong matakot. Akong bahala sa kanya. Ganyan. Ilipin ninyo, ganyan yung reaksyon ng mga tao. Tingnan mo tong batang to. Maapakan ka lang dun, durog ka eh. Ganyan. Pero napakahigante po ng faith ni David. Higante ang kanyang pananampalataya na kahit musmus pa lamang siya, kaya niyang sabihin, akong bahala dito. Lalabanan ko to. Kasi kasama ko ang Diyos ko. That's the confidence. Doon niyo po kukunin ang courage ninyo. So, ano ang trend? Kapag ang trend po ang uso ngayon, pag mahirap, bitaw. Nahirapan, pinagalitan ng boss, resign. Huy! Pag resign, hindi ako pinansin ng boss ko. Nag-google na ng bagong trabaho. Pagod na agad. Nag-overtime ako sa first week ko. Nagsesend na ng application. Huy! Ganyan ang trend ngayon eh. If it gets too difficult, just bail out. Kaya ho yung mga nag-aasawang mga artista, lalo na sa Amerika, o mag-aasawa, picture. O kinabukasan, maghihiwalay. Bakit? Kasi wala silang gana mag-persevere. Yan, para pa nga sa mga singles na kasama sa singles leadership conference, wala silang ganang mag-persevere, ayaw nilang lumaban. Pero kung tayo po ay humahawak sa 2 Timothy 1 verse 7, ang sinasabi dito, God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline. Hindi tayo dapat mahiya, hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat manliit. Malaki tayo pagkasama natin si Lord at kaya natin ang mga higante ng buhay pagkasama natin si Lord. Diyan po kukunin ng tapang. Diyan po kukunin ng lakas ng loob. Pakita ko po sa inyo ang isa sa mga panahon kung kailan po ako humarap sa aking takot. Ang takot ko po ay ang asawa ko. Hindi, joke lang. Nung pandemya po,
nung may pandemic po, nabiyayaan po kaming magpunta ng Boracay. At doon po sa Boracay, sabi namin, anong gagawin natin dito? Mag-ano tayo, diving. Ganyan. So nakikita niyo po yung mukha ko sa malaking screen, ngiti-ngiti lang po ako. Kasi meron po akong, ano ba yung nasa likod ko? Oxygen tank. Di ba? So parang pakiramdam mo, hindi ako malulunod. Dahil may oxygen tank ako. So ngiti-ngiti po ako. Nung dinala po kami sa gitna ng dagat at pinatalon po kami, ibang-iba po yung kaba ko. Lahat po ng napanood ko sa Netflix, yung mga diver na namatay, or di kaya yung mga napapanood ko po sa YouTube, yung napuputukan po ng sa tenga, di ba yung pagmalalim ka, yung pressure? Lahat po yun naisip ko. Tapos nung bumababa na po yung asawa ko, tuwan-tuwa po siyang bumababa. Ako parang hindi ko na kayang huminga. Tapos, kasi hirap na ikwento eh. Nakahinga na ba kayo sa scuba, yung ganito? Sino naka-experience na ng ganyan? Konti pa lang. O sige, hindi niyo ako mapagtatawanan, konti lang pala kayo. So, di ganyan na. Meron hong rule doon. Ang rule po, sa bibig kayo hihinga. Parang andali lang po. Ngayon po, habang nakaupo kayo. Di ba, andali lang naman? Pero pag nandun ka na, parang nalilito po yung utak ko. Parang, nasa bibig ba? Nasa ilong ba? Ganun. Ayun na po ang problema ko. Yun ang tumatakbo sa utak ko. Tapos may mga symbol pa po yan. Sabi po nung diver, pag gusto nyo, pag nasa tubig na tayo, kasi hindi bawal ka magsalita sa tubig. Ano ka? Si Ariel? Bawal ka din magsalita eh. So para makapagsalita ka sa tubig, magsisimbol ka. Ang symbol po, kung okay ka lang, anong sasabihin mo? Okay. Gaganyan ka. Okay. Di ba? Pag gusto mong umangat, anong gagawin mo? Ganto ang sign. So, paglubog namin, kabadong-kabado ako. As in sa utak ko, hihinga ako dito, makamaluto ko, ganyan na po. Biglang tumingin sa akin yung coach na diver. Tapos sabi ng coach na diver, sabi ko, okay lang. Nagpanik siya. Inangat ako. Inangat ako. Okay lang po kayo, sir? Opo. Kinabahan ako. Kasi mali yung sign ko. So, hiyang-hiya po ako sa asawa ko. Kasi yung kasama, 4 lang kaming nagda-dive. Yung 2 naming kasama, nakalayo-layo na. Nakaikot na po ng Atlantic Ocean. Kami, nandun pa rin kami. Paglulubog ako, okay lang. Ay, mali, okay. Tarantang-taranta po ako. Tapos parang feeling ko po mamamatay talaga ako. Sa sobrang takot. Tapos sabi ko na lang, ano bang maling ginagawa ko? Lord, tulungan mo ko. Pray ako. Pray ako. Tapos sabi ko, hinga ka lang. Hinga ka sa bibig. Kasi pag huminga ka sa ilong, malulunod ka. Hinga lang ako sa bibig. Sa isip ko, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name ako. Ano nangyari po sa akin? Oh, ha? Akala mo, hindi natatakot, oh. Ganyan-ganyan pa ako. Yeah, Aquaman. Ang tapang po, hinugot ko kay Lord. Tsaka sa hiya sa asawa ko. Gusto ng asawa ko maging sirena eh. O sige, baba tayo dyan. Courage is important. At ang courage po ay kukunin natin kay Lord. Agree? Okay. Pangatlo po, commemoration. May pag-alalang gagawin. Kapag ho kayo ay haharap sa higante ng buhay, kailangan maalala po ninyo ang record ng Panginoon. Commemoration means we recount the faithfulness of Jesus in our lives. Pag umaharap po tayo sa problema, balikan ninyo yung mga dati nyong problema. Gaano ka-faithful si God sa'yo? Nung dumadaan yung pamilya nyo sa hirap, gaano ka-faithful ang Panginoon? Na yung imposible, naging posible. Nung wala kang sweldo at wala kang mapakain sa pamilya mo, gaano ka-faithful si God? Na meron pa rin kayong kinakain sa araw-araw. Alalahanin mo yung mga panahon. Wala kang trabaho. Pandemya. May sakit si ganito, may sakit si ganyan. Pero tinatawid tayo ni Lord. Alalahanin natin yung faithfulness ni God.
Kasi yun po ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob. Kaya ko to. Kasi kinaya ni Lord ito dati. Kakayanin ko ulit ito. Ganun po ang mindset kapag kaya nating alalahanin ang faithfulness ni God. So sabi po kay David, you are not able to go to this Philistine to fight with him, for you are but a youth. Patingin nga po ng mga kamay ng mga youth. Youth, yung iba pa-cute lang. Mga youth, mga bata. O ayan, minaliit na ba kayo ever? Batang-bata ka pa at marami ka pang, di ba? Ay, hindi nila alam yun, yung mga matatanda lang yung may alam. Yung mga Apo Hiking Society, di ba? Pag bata ka pa, mababa ang tingin sa'yo eh. Bata ka pa, marami ka pang kakaining bigas. Pero yung bata, ang tapang. Hindi, naiintindihan ko to. Naiintindihan ko eh. Iiyak na. Di ba? Hindi mo kaya yan, bata ka pa. But David said to Saul, anong sinabi po ni David? Your servant was tending his father's sheep. When the lion or a bear came and took a lamb from the flock, isipin niyo experience ni David Nagbabantay siya, ang mga kalaban niya doon, oso, leon, lion, bear. Anong ginagawa niya? I went out after him and attacked him. Rescued the lamb from his mouth. And when he rose up against me, ibig sabihin, sinugod din siya nung leon o nung oso. I seized him by his beard, parang si Santa Claus. Joke lang. By his beard and struck him and killed him. Pumatay na siya ng leon, pumatay na siya ng oso. Your servant has killed both the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine will be like one of them, since he has taunted the armies of the living God. Bakit galit na galit si David? Hindi dahil inaabuso ang Israel, kundi dahil hinahamon niya ang armies ng buhay na Diyos. Yun ang concern ni David. So ano pong sabi ni David? The Lord who delivered me from the paw of the lion, from the paw of the bear, He will deliver me from the hand of this Philistine. And Saul said to David, wala nagawa si Saul. Wala namang gustong lumaban kay Goliath eh. Sabi ni Saul, go and may the Lord be with you. Sabi ni David, and also with you. Hindi, joke. Di ba? May the Lord be with you. Ibig sabihin, sige na, David, ikaw na yan. Pag-alala. Marami ho sa inyo nadadapa. Dahil ang tanong ninyo, is there still hope for me? May pag-asa pa ba ako? Kaya pa rin ba? I have failed. Nagkamali na ako, or di kaya, people have failed me. Multiple times, too many times. Na-experience ko po ito. Alam niyo po yung buhay ko, kala ko ending na eh. Kala ko kick out na ako eh. Kala ko time's up na eh. Kala ko, wala na, game over. Pero iba po yung awa. Iba po yung habag ng Panginoon. Kasi ang truth po, tingnan nyo sa Lamentations 3:21-23. This I recall to mind. Ito ang aking aalalahanin. Therefore, I have hope, para magkaroon ako ng pag-asa. Ano yon? The Lord's loving kindnesses indeed never cease, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Tapat ang Panginoon ko at hindi niya ako iiwan. His mercies are new every morning. Kakayanin kong lumaban ulit. Kakayanin kong bumangon ulit. And then you face the conquest. What is the conquest? Conquest means we take action in the strength Jesus gives, so He gets the glory. Ang glory sa Diyos, hindi sa atin. Hindi porket kinaya mo, ang galing mo. Dapat pag kinaya mo, dahil kay Lord. Malinaw po? Hindi dahil malakas ka, magaling ka, matalino ka, pero dahil may grace ang Panginoon. At sinuportahan ka ni Lord. 1 Samuel 17:40. Ano hong ginawa ni David? Kinuha ho niya yung stick kasi kinabitan ho siya ng mga armor eh. Biruin yung batang maliit, kinabitan ng armor, ni hindi siya makalakad eh. Sabi niya, susugod na ako. Susugod na. Hindi siya makagalaw. So, anong ginawa niya? Tinanggal niya yung mga armor. He took his stick in his hand and chose him for himself 5 smooth stones na mili ng mga bato. And put them in the shepherd's bag, even in his pouch, and his sling was in his hand, tirador, and he approached the Philistine.
Napakahalaga po nito siya ang lumapit. Isipin po ninyo yung mga armies hindi makalapit kay Goliath, tumatakbo palayo. Si David na bata, may dalang tirador, may dalang bato. Sabi ay, Goliath! Hindi pa nga siya narinig ni Goliath kasi ang laki-laki Di ba? So, he approached the Philistine. Ano nangyari? Then the Philistine came on and approached David. May shield bearer pa sa harap. The Philistine said to David, "Am I a dog? Aso ba ang tingin mo sa akin that you come to me with sticks?" And the Philistine cursed David by his gods. The Philistine also said to David, "Come to me, and I will give your flesh to the birds of the sky and the beasts of the..." Sige, lumapit ka sa akin. Ipapakain kita sa mga ibon. Ipapakain kita sa mga hayop. Yun po ang panakot kay David. Natakot ba si David? Sa palagay po ninyo? Gising pa ba kayo? Hindi nyo matatapos ang kwento, sayang. David said to the Philistine, "You come to me with a sword, a spear, and a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have taunted." Kinalaban mo ang Diyos ko. Ako ang kakalabanin mo dahil kinakalaban mo ang Diyos ko. This day, the Lord will deliver you up into my... Ibibigay ka sa akin ni Lord. And I will strike you down and remove your head from you. Tatanggalin ko yung ulo mo sa'yo. Sabi, ang tapang ni David. At eto na po ang pinakamagandang part. Sino sa inyo nakapanood ng Braveheart? Naalala niyo pa yung Braveheart? Si Mel Gibson. Si Mel Gibson ba to? Tama ba? Oo, si Mel Gibson nung bata pa siya. Di ba? Ano to true story to Ayaw na makipaglaban ng mga tao sa English, sa England. Sila po ay Scottish. Sabi po niya, "Halika, lalaban tayo." Tapos sabi po nung isang tao, "Fight against that? No, we will run and we will live." Ganun yung accent We will run. Tatakbo kami para mabuhay kami. Ano ang sagot ni Braveheart? ni Braveheart. Ni William Wallace. Babasahin ko ng Tagalog para mas ramdam. Pero kung English nyo mas gusto, basahin nyo na lang po. Okay? Ito ang sabi niya, "Sige! Lumaban kayo at pwede kayong mamatay. Tumakbo kayo at pwede kayong mabuhay. Kahit sandali. At kung mamamatay na kayo sa inyong mga kama, pagkatapos ng maraming taon, gugustuhin nyo bang ipagpalit ang lahat ng araw na yon sa araw na ito for one chance, isang pagkakataon, just one chance, na makabalik tayo rito at sabihin natin sa ating mga kalaban na pwede nilang kunin ang ating buhay, pero di nila makukuha ang ating kalayaan!" Okay. Sugod sila. Di ba? Bakit? Naramdaman nila Nung una ayaw nila Kailangan lang pala ng pep talk. Nagpalit agad ng emosyon Etong totoong pep talk. Tingnan yung speech ni David. "I will give the dead bodies of the army of the Philistines this day to the birds of the sky and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel." Tingnan nyo hindi siya lumalaban for glory. Hindi siya lumalaban para sikat siya. Lumalaban siya dahil pinagtatanggol niya ang reputasyon ng Panginoon. "And that all this assembly may know that the Lord does not deliver by sword or by spear, for the battle is the Lord's." The battle is the Lord's. Kilala niyo ba si Ron Kenoli? Yun yung kanta niya The battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Bakit kaya niyang sabihin yan? Dahil si David po, nung siya ay shepherd pa lamang, grabe ang bonding nila ni Lord. Wala ho siyang ibang kausap. Alam naman kausapin ho niya yung mga tupa. Ay, kambing pala yun. Nakanta na ho niya ilang beses. Black sheep, have you any wool? Wala ho siyang kausap. Ano ang ginagawa niya? Pag binasa niyo ang Biblia, marami hong Psalms na sinulat si David. At yun po ay patunay.
kung gaano ka-intimate ang relationship ni David sa ating Panginoon. Habang nagbabantay ng tupa, nakikipag-usap lang siya kay God. Habang nagbabantay ng tupa, iisa ang puso niya sa puso ni God. Kinikilala niya pag tinignan niya yung araw, God, ang ganda ng creation mo. I worship you, Almighty God. Intimate ang relationship niya kay God. Kaya ganyan siya katapang. Gusto niyo tumapang sa buhay? Pagtibayin yung relasyon niyo sa Panginoon. Dahil pagkasama niyo si Lord, kaya niyong harapin ang mga higante ng buhay. So ano nangyari? It happened when the Philistine rose and came and drew near to meet David, that David ran quickly toward the battle line to meet the Philistine. Sumugod. E di si Goliath, eto na. 3, 5, 4, 5. Haba pa ng speech niya. Si David tumakbo po. Put his hand to his bag, took from it a stone, slung it, struck the Philistine on his forehead. Bull's eye. And the stone sank. Lumubog po yung bato sa noo, so that he fell on his face to the ground. And thus David prevailed over the Philistine with a sling and a stone. And he struck the Philistine and killed him. But there was no sword in David's hand. Walang espada, pero natalo niya yung higante. David ran and stood over the Philistine and took his sword, drew it out of its sheath, killed him, cut off his head with it. When the Philistines saw that their champion was dead, nagtakbuhan yung mga Philistines. Ibang klase po ang conquest na ito. Kadalasan ang trend sasabihin sa'yo, kaya mo yan mag-isa. Or worse, hindi ko kaya to, suko na ako. Pero truth gives you, Romans chapter 8 verse 37, but in all these things we overwhelmingly conquer through Him who loved us. Kaya nating magtagumpay pagkasama natin ang ating Panginoon. Kaya ba nating magtagumpay? Pagkasama natin si Lord. We would want to end this service today with Lord's Supper. Kung meron ho kayo ng mga elements ninyo, like yung juice at saka po yung bread, it's time to take them out now. At kung wala pa po, you can also raise your hand para ho malapitan kayo ng ating mga volunteers, ng mga ushers po natin, para ho mabigyan kayo ng elements. Kung ito po ay inyong first time, hindi nyo po kailangan gawin ito. Ginagawa ho ito pag fully naiintindihan natin kung bakit natin ginagawa ang commemoration ng Lord's Supper. Bakit nga ba? Habang ho kinukuha nyo yung mga elements ninyo, naaalala nyo ho itong picture na to? Sabi natin, ito ang Israelites, ito ang Philistines, may nakatayo sa gitna. Ito yung problema, si Goliath. Kaparehas ho ng kwento natin. Ang kwento ho natin, ito tayo, ito ang Diyos. Ngunit sa gitna natin, what separates us is sin. At hindi ho tayo makalapit sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa mga mali nating ginagawa, sa mga hindi natin pagsunod sa Kanya. Pero sinulusyonan po yan ng ating Panginoon, mga kapatid. When He gave Jesus Christ to be the mediator, siya po ang pumagitna. At dahil po sa Kanyang pagsunod, dahil po sa Kanyang sakripisyo, may access tayo sa ating Panginoon. Bakit? Dahil siya ho ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Tinubos ho niya tayo at pinalaya, inayos ang ating buhay. At yun po ang ating inaalala kapag tayo'y naglo-Lord's Supper. Inaalala natin kung paano binigay ng Panginoon ang kanyang buhay para ho tayo ay makalabas doon sa kulungan ng ating mga kasalanan. Jesus is the conqueror of sin and He is the conqueror of death. Sabi po ni Pedro sa 1 Peter 3 verse 18, for Christ also died for sins once for all, the just for the unjust, so that He might bring us to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. Kung binigay niyo po ang inyong buhay sa Panginoon, buhay na buhay kayo. In spirit and in truth. Why? Because Jesus lives in you. Bibigyan ko kayo ng kaunting panahon para magnilay-nilay at magdasal. Kung meron ho tayong mga kasalanang dapat ihingi ng tawad, gawin ho natin yan ngayon.
kumapit tayo sa Panginoon at sa sakripisyong ginawa niya. Hindi lamang niya binura ang inyong mga kasalanan, ang ating mga kasalanan, binibigyan niya tayo ng lakas upang labanan ang mga ito. Hindi na tayo magiging bihag ng mga kasalanan natin. Thank Jesus today. Praise Him. Glorify His name. Maaari na po nating kunin yung ating tinapay, which symbolizes the body of Christ broken for the penalty of our sins. Let's partake of the bread. Gayon din po, buksan natin yung juice. This symbolizes the blood of Christ. Siya pong humugas sa ating mga kasalanan. Gamitin rin po natin ang time na to para tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, we thank you. We thank you for dying on the cross for our sins. We thank you for saving us. We thank you for making a way para ho kami ay mas mapalapit sa Panginoon. Sa pag-alala namin ngayong hapong ito o gabing ito sa inyo at sa inyong sakripisyo, gusto ho naming lumapit sa inyo, O Diyos, upang isuko ang aming mga buhay. Hindi ko ho alam kung anong pinagdadaanan ninyo sa buhay. Hindi ko alam kung anong mga higante ang hinaharap ninyo. Hindi ko po alam kung anong mga pagsubok ang gumugulo sa inyong isipan. Pero isa lamang po ang alam ko, na kung tunay nga po tayong sumusunod sa Panginoon, nasa atin ang lakas, nasa atin ang kapangyarihan, nasa atin ang pag-asa. Lord, we approach your throne of grace today and we think of all the giants sa buhay namin, mga higanting problema na hindi namin kakayanin sa aming mga sarili. Pero ngayon, Lord, we consecrate ourselves. We take courage in you. We commemorate, Lord, we remember your faithfulness. At ngayong hinaharap namin ang mga pagsubok na ito, alam namin that we are more than conquerors through Jesus. Siya po ang tunay naming kampiyon. Panginoon, kung meron mang isa sa amin dito ngayon na hindi pa nakasuko kay Jesus Christ, I pray for that person today. Kung sino ka man, isuko mo na yan kay Lord. Oras na para bumitaw, oras na para sabihin sa Kanya, Lord, hindi ko to kaya. Hindi ko to kaya mag-isa. Pero magtitiwala ako sa iyo. Receive that, Lord God. Receive that person. Embrace that person today. And for all of us, Lord, we commit to conquer our giants in the name of Jesus. Because we know we will see you, Jesus, break down every walls. We will see you cause our giants to fall. We will see you bring victory in our lives. In Jesus' name we pray. And all of God's people say, Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Albert Sarmiento mula sa Elevate Youth Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Paul upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Paul. Kamusta po kayo? Okay naman tayo, bro.
Para po sa ating unang katanungan, ano po ang maipapayo nyo sa mga kumakaharap ng malahighanting problema sa finances, health, relationships na sa kanila mukhang imposible ng malampasan? Nako. Yung verse na nagsasabing nothing is impossible with God. Pwede nilang alalahanin yon, pero kailangan nating matandaan na hindi lamang siya sa utak sinasabi. Kailangan nasa buhay talaga natin, nakasama natin ng Lord. Hindi po ibig sabihin na kapag kasama nyo si Lord, wala kayong problema. Kasi sabi ni Jesus, in this world you will have troubles, but take heart, I have overcome the world. So ang ibig sabihin, aalalahanin mong kaya mong magtagumpay dahil kay Jesus. Kayanin mong harapin yung problema sa pera, problema sa finances, problema sa relationship, kasi kasama mo si Jesus. At doon ka nakakapit sa Kanya. That is practicing your faith and trusting Him more and more. Wow, praise God po. For our second question po, paano ko malalaman kung lumalaban ako para at ayon sa Diyos at hindi sa aking sariling lakas o hangarin lamang? Siguro ang pinakamadaling paraan para malaman yan ay kung intimate ang relationship natin sa Panginoon. In our message, pinag-usapan natin na ang lakas ng courage ni David kasi he spent years and years spending time with God in prayer, in meditation, in reflecting about the goodness of God. So doon mo pwedeng malaman na yung iyong ginagawa aligned sa Panginoon. If you see that Scripture confirms it, if the Holy Spirit allows for you to do it, gives you the power to do it, alam mong you are in the center of God's will. Pero oras na lumabas ka sa standards ni God, alam mo ring hindi mo siya kasama dyan. So, kapag ganun po ang nangyari, tumigil muna tayo, mag-align ng puso kay Lord, sabihin, Lord, align my heart to you because I don't want to move or I don't want to go kung saan wala ka doon. Samahan mo po ako. Wow. For our last question po, Pastor Paul, bakit importante na piliin ang pananampalataya kaysa sa takot? Importanteng piliin ang pananampalataya kaysa sa takot dahil ang takot po, kapag pinili mo ang takot, hindi ka na makakausad sa buhay. Palagi ka na lang nandun. Kasi ang takot po ay pader, malaking pader na hindi mo kayang tibagin mag-isa. Pero kung ang pinipili mo palakasin, pagtibayin ang iyong pananampalataya, faith, di ba? Faith that is rooted in the Lord. At talagang doon ka nakakapit. Nakikita sa buhay mo yon. At wala kang kinatatakutan, pwede kang kabahan, pwede kang makaramdam ng takot pa rin. Pero kaya mo siyang arestuhin sa utak mo. Kaya mo sabihin, Lord, hindi ko kaya to. Pero alam ko, with you, kaya ko. Confidence in the Lord ang tawag doon. Thank you so much po. Maraming salamat, Pastor Paul, sa pagsagot sa aming mga katanungan. Bago po tayo magtapos, ang IDC or Intentional Discipleship Conference ay magaganap na muli this coming January 23 to 25, 2025 na may team na Love and Truth Inseparable. With our speakers, Chip Ingram, Reverend Paul J. Chandran, Dr. Michael Ramsden, and our senior pastor, Pastor Peter Tanchi. Sama-sama nating alamin what makes love and truth inseparable sa IDC 2025. To get your tickets, pumunta sa idc.org.ph para mag-register bago maubos ang slots. And that's it for our CCF Sunday Fast Track. God bless.